Good day everyone, welcome back to our channel. For today's video, samahan nyo kami, no? Install tayo ng additional input-output module sa ating existing Eaton Cooper addressable panel CF3004G. Ang client natin guys ay isang international school. So, suki natin tong client natin na to. So guys, ito ang ating single line diagram. Okay, so kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong panels. Isang addressable panel CF3004G, which is located at the main building. Okay, tapos meron tayong dalawang extension buildings. Nilagay ko na lang dyan, extension building number 1 and number 2. So maglalagay tayo dyan in between ng modules, no? Input and output modules, no? And then yung kung mapapansin nyo, so yung dalawang extension buildings natin, ang naka-install dyan is conventional FACP lang, no? So kasi medyo maliit lang siya, magiging costly para sa client natin kung i-addressable din natin. So guys, yun. So ano ang purpose ng integration, no? So dalawa yan. First is to notify the main building of fire incidents happening at building extension 1 and 2, no? So magbibigay yan ng notification sa ating main FACP. Okay, pag merong incident ng fire sa dalawang extension buildings. Second is to send alarm signal naman coming from main building to building extension 1 and 2. So for example, nagkaroon ng fire dito sa main building natin, no? So magno-notify din, mag-send din ng alarm signal dito sa extension building 1 and 2. Okay guys, so sa pagkakabit ng mga input and output modules, no? So meron kami dating mga installation na meron kaming mga errors, no? So pag magkakabit tayo ng mga modules, mag-repair tayo, mas maganda sa NFPA 72-2019 21.2.4. Ano ba nakalagay dito? So it mandates that these interface devices be located within 3 feet or 0.9 meters of the controlled component, provided the control circuit is not a class D circuit, no? So dati may mga installation kami na lumalampas dyan sa 0.9 meters, no? So ngayon nag-start na kami mag-rectify. So binabalikan namin yung mga dati nating installation. So nire-rectify natin, nilalapit na natin doon sa control component. So kung mapapansin nyo sa una nating diagram, sa single diagram natin, so nakalagay doon 3 feet. So ilalapit dapat natin yung module doon sa control device. Guys, shoutout nga pala, tsaka salamat kay Engineer Vincent Puencosejo and Engineer Alan Sabado, no, sa information sa akin na nabigay regarding dito sa module natin, no, sa installation ng module, no. So nag-conduct sila ng seminar ng ICEP Result Chapter. So dito ko lang nalaman sa kanila na ang code na to na standard na to. So shoutout sa inyo, sir. So yun guys, no, so start na tayo. So first off, disable muna natin yung mga outputs and sounders, no, para hindi maistorbo yung mga tenants natin. Yan guys, yung ating module na gagamitin. So input and output modules yan. Yan yung box na paglalagyan natin. So si Foreman Robert is i-assemble muna, no? So para mamaya ikakabit na lang natin dyan sa box.
Yan guys, no? So yan, ito yung sinabi ko kanina na existing modules natin, no? So relocate natin yan, no? Para masunod natin yung standard. And we proceed sa ating final programming. So check natin kung pumasok na yung program natin. Nasa loop 4 yan. Ang devices 3, 4, 5. So yun, so devices 3, 4, 5, building 1, 2, and yung ating output. So ito yung extension building natin. So guys, so as soon as matapos natin yung installation dito sa mga extension building, gagawa tayo ulit ng panibagong video. So guys, thank you very much for watching and God bless you all.